Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. Dito po tayo, talakayin po natin ang kasabihan, sa tao ang gawa at sa Diyos ang awa. Hindi lang po dasal ang ating tungkulin sa ating mundo, no? Ang dasal ay gumagabay rin sa atin. Ngunit kailangan rin natin gumawa upang makatulong hindi lamang sa pera, kundi sa mga bagay-bagay gaya ng nararanasan natin sa ating magsasaka. Sa tag-init at tag-ulan, ano ang dapat nating gawin sa mga lugar ng landslide at ang iba pa nating mga lugar? Ang mga kalikasan na kailangan ng kalinga. Ito ang layunin ng Diyos Ama. Pupuntahan ko po ang mga lugar para masuri at ano ang dapat nating gawin. Kung ano ang maitutulong po natin sa ating mga magsasaka sa panahon ng tag-init at tag-ulan. Sa panahon po ng tag-init, kailangan po natin na magtanim ng iba't ibang mga prutas, mga crops po, at mga alagang hayop na kung sakaling wala na sira ng pananim, yung ating kalikasan na sira ng pananim, ating mga pananim, mayroon po tayong ibang makukuhaan sa ating pagkain. Mga gulay at iba pang mga pagkain sa panahon ng patag-init. Mag-alaga rin tayo ng mga hayop, baboy, manok, kambing, at marami pang iba. Ito po ay kailangan natin sa panahon ng tag-init. At sa panahon naman ng tag-ulan, nakikita po natin na binabaha po ang ating mga palayan. At hindi na po napapakinabangan ang ating mga palay dahil nalubog na po sa baha. Titingnan ko po kung ano ang ating magagawa dyan. Pero mayroon ng nilarawan sa akin kung ano ang ating gawin. Kailangan magkaroon tayo ng passage ng tubig o kaya paraan upang hindi malubog ang palay sa tubig. Paghupa ng tubig ay sipa rin ang ating palay. Ito po ay sikapin ko po mapuntahan kayo sa mga lugar upang maituro ko po kung ano ang dapat yung gawin sa panahon ng tag-ulan at tag-init. Maraming salamat po.